Mayong adlaw kanatong tanan ilabi na sa atong halangdon nga gobernador, Governor Angging Quebranza de Maporo, o sa atong 1st District Representative, Congressman Muhammad Khalid Quebranza de Maporo, o sa atong 2nd District Representative, Congressman Abdullah Bobby de Macuta de Maporo, o sa atong mga miyembro sa Sangguniang Panlalawigan, sa nga gipangunahan sa atong Vice Governor Maria Cristina Atay. Aniya na pud kita karon manag-uban sa atong paminawon ang mga pahayag sa atong guest karong panahona o karong adlaw. Ako si Joanna Bacos og kini ang kapihan sa Lanao del Norte. Here with us today, Honorable Eleuterio Obial and Board Member Ahmad Taha. Good afternoon. So, Board Member, first questions to Board Member Obial. Unsay mga accomplishments na to as a committee chair of Means and Ways and Means, unsay atong mga accomplishments so far sa atong committee karong? Okay. Thank you very much Ma'am Joanna sa opportunity nga imong gihatag kanako. Sa imong pangutanang unsay akong mga accomplishment as chairman of the Committee on Ways and Means. Now, for the information of everyone, kining inyong ubos nga higala, dunay upat ka committee nga igunitan sa atong Sangguniang Panlalawigan. Una, ang Committee on Ways and Means, Committee on Justice and Human Rights, Committee on Laws, Rules, Ethics, Accounts and Good Governance, o ang Committee on Interparliamentary Rules. Sa imong pangutana kung unsay akong mga nahimo or accomplishment as chairman of the Committee on Ways and Means, doon ako'y daghang nahimo as chairman, pero ang pinakadako nako nga achievement as chairman of the Committee on Ways and Means sa atong Sangguniang Panlalawigan mao ang pagpasa sa atong ordinansa niadtong naging tuig. Kining ordinansa nato nga gahatag og tax amnesty sa atong mga real property tax owners sa atong lalawigan sa Lanao del Norte. Naunsa man kining tax amnesty ordinance. Kining tax amnesty ordinance nga gipasa sa atong Sangguniang Panlalawigan mao kini ang tax ordinance nga gahatag og pribilehiyo o privilege sa mga taxpayers nga ang ilang penalty sa ilahang tax liability o mga surcharges nawala na kana 5 years from year 2015 to year 2020. So 5 years nga tax liability. So para kanako kay kini ikatabang sa atong mga taxpayers, ilabi na kini nga atong panahon karon nga gisagubang kining COVID-19. Daghan kayo mga tax payers nato sa real property taxpayers nga wala makabayad og atong real property tax tungod kay ang uban nawadan og trabaho, ang uban dili sila maka negosyo. So daghan kayong nawadan og income tungod ni atong pandemic nga gisagubang karon. Mao na nga nangita nga atong provincial government og paagi kung unsaon nato matabangan ang atong mga taxpayers. Mao kini ang programa sa atong provincial governor si Ma'am Angging nga dako kay gikatabang sa atong mga taxpayers sa province. Kining tax amnesty program gasugod ni atong last year. Nag-take effect ng atong ordinance sa January 2021 rather. Dayon doon na ni siya expiration adtong March 31, 2021. Pero tungod sa hangyo sa mga kadaghanan natong mga taxpayers, ilang gihangyo nga ma-extend ang tax amnesty tungod kay daghan mo avail unta pero tungod sa kawadon
wag sila kabil sa tax amnesty program. Motong nihangyo sila nga ma-extend tama sa June 30, 2021. So among gisabutan sa sangguniang panaligan, kung unsay among matabang sa atong mga kaigsuonan sa Lanao del Norte sa ilang gihangyo nga i-extend ang tax amnesty program sa atong provincial government. Tungod sa ilang hangyo, among nasabutan nga i-extend ang maong tax amnesty. So from March 31, na-extend nato tama sa June 30, 2021. Pag-abot sa June 30, 2021, before the expiration of the tax amnesty program, doon na po mihangyo nga mga kaigsuonan nato, ilapin na gyud sa lungsod sa Sapad. Nagpasa sila og resolution gi-address sa atong sangguniang panlalawigan, and ilang gihangyo nga ma-extend ang tax amnesty program taman sa December 31, 2021. Tungod kay nakita nila, labi na gid ang municipal treasurer sa lungsod sa Sapad, na daghang nag-avail. As a matter of fact, nag-increase ang ilang tax collection atong miyaging tuig tungod sa tax amnesty program nato. Yan napagay daghan unta nga ma-avail, pero wagi sila ka-avail dayon kay tungod pod sa kawadon, tungod pod sa pandemic nato, no. Muna nga nagpasaog resolution ng sangguniang bayan sa Sapad, nihangyo nga i-extend ang tax amnesty program. So amo kining gisabutan, among gi-deliberate sa atong sangguniang panlalawigan, og among nakita nga dunay merito sa ilang request nga i-extend. So na-extend ang atong tax amnesty taman sa December 31, 2021. Before sa December 31, 2021, naano po imihangyo, no, nga taxpayer na wala pa gyud naka-avail kay doon na sila'y kakulian yun, no, tungkol sa kawadon. Hangyo sila nga i-extend na po taman sa March 31, 2022. So, amo na po kining gisabutan, gi-deliberate na po nato sa sangguniang panlalawigan. Pag nakita na mo nga dunay na po merito sa mga request nga i-extend ang atong tax amnesty program. Mao to nga ang atong tax amnesty program karon tama na ni sa March 31, 2022. This year? Yes, this year. So mauto katong mga mag-file og katong sa mga taxes nila. Mani silang mga real property taxpayers nga wala makabayad og pila ka tuig. Okay. From 2015 to 2020. Okay, so napa sila extension until March 31, 2022. Yes, okay. All right, thank you so much, Board Obial. So let's go to Board Member Ahmad Taha. Sir, I've heard sa katong speech ni Nunungan Mayor Mamay nga usa ka sa ikaw ang, di ba naa ka dito po nga ikaw ang nagkuan gyud sa Family Feud, sa Rido, and in those past or previous years sa imuhang kuan, sa imuhang pagpamanirbisyo sa as a civil servant kanang unsa may sekreto nato, Board, ngano man nga makakuan jud ta og giunsa nimo pag-resolve ang Family Feud or Rido mostly sa mga kapatid nato nga mga Muslim? Salamat, no, Ma'am Joanna. First and foremost, I would like to greet to all viewers, no, in the province of Lanao del Norte. Thank you for that question, no. When I was elected as a provincial board member, second district in the province of Lanao del Norte, gumikan sa major nga mission and vision sa atong mahal na gobernadora Angging Quebranza Dimaporo o si Congressman Abdullah Babi Dimaporo as well as Congressman Khalid Quebranza Dimaporo, peace and order.
Without peace, we cannot achieve development. That is why, sa pagkakaroon, more or less, 10 cases, family feud, settlement, ang atong nahuman, no? Nahuman. God willing, kay nakita nato, og kabalo kitang tanan, nga lumulupyo, sa Junta Probinsya sa Lalawigan sa Lanao del Norte, giunsa kita, gipalangga sa atong mahal na Gobernador Angging. Ilabi na gayod ang peace and order. Wala may sikreto, no, sa pagka-settle sa family feud. At least, ang pinaka-importante, sincero ka nga tabangan nimo nga mahuman, ma-resolve ang family feud, settlement. Katong niagi nga last, if I'm not mistaken, last October, November, naigihusay nga rido, nga that was more or less 22 years nga sa kadugay nga rido, that was the two family clan, Alilang family versus Makadatar family. Ang natigom nga namatay ato is 22. Ang wounded, 8. Kumikan sa paningkamot og sinsiro sa Team Quebranza nga gipanguluhan ni Gov Angging. Nagtinabangay ang provincial officials, municipal officials, og ang mga private sectors, private people on that particular areas nga ang Lanao del Norte kanunay magkahiusa, ma-Christian ka man o ma-Muslim. Sincero ang atong probinsya sa awa ng Diyos na si Allah, ang both parties nag-volunteer nga masitol ang rido nga dugay kaayo. Gumikan sa paningkamot sa atong mga lideres nga ang misyon ang panaghiusa tali sa Christian ug Muslim sa atong probinsya sa lalawigan sa Lanao del Norte. Wala ko nag-ingon nga humana tanan ang rido, but dako kayo nga mga rido nga nangahuman sa atong probinsya nga gipanguluhan ni Governor Angging. So, kana siya nga mga family feud board, kanang so far, naa pa kay family feud or rido nga wala na resolve, kay dili kuan ang both parties, dili sila willing to resolve the issue. Naa ba kayo mga instances nga nahitabo pod ngayon ana? Ang technique sa rido, kung naman dili man ingon nga nahuman na gyud ang mga dagko nga rido. Naay mga rido nga nabilin, dili ka parehas kaniadto nga nangasitol. Ang teknik para nako, dili ko mo surrender. Dili ko mo surrender nga biyaan nako ang duha ka pamilya nga wala nagsinabtanay. Ang mando sa atong probinsya nga officials like Congressman Bobby at saka si Governor Angging nga humanon, tiwason ang mga rido sa atong probinsya para kanunay nato matagamtaman ang malinaon nga panimuyo sa lalawigan sa Lanao del Norte. Continuity. Dili ta mo surrender hantod sa makaya nato kay makasabot na sila. Kay wala may tao nga ganahan nga dili makalugsong sa usa ka syudad o sa ka taon nga naara sa kabukiran. Hinay-hinay mahuman gyud ang rido nato dinhi sa probinsya. Gumikan sa sincero sa pagdumala sa atong provincial officials. So we would like to thank you for that sa imong participation ana board nga makuha ng peace and unity sa atong lalawigan. Okay, to you board Obial, as a committee chair on justice, unsa may atong mga accomplishments so far aning committee? Okay, thank you very much, Ma'am Joanna.
alang sa kasayuran sa tanan, no, isa pod sa mga komitiba nga akong gi-chair din sa atong sangguniang panlalawigan, ining Committee on Justice and Human Rights. Now, doon ay problema ang duha ka lungsod dinhi sa atong lalawigan sa Lanao del Norte. Ang problema sa Balui ug ang problema sa Pantauragat, kining gitawag nila boundary dispute, no. Dunay isa ka barangay diha nga giilugan sa duha ka lungsod. Dunay portion diha, no, sa usa ka barangay nga giilugan sa duha ka lungsod. Now, ang nahitabo, nag-file og petition ang Balui dinhi sa atong sangguniang panlalawigan para masettle ang mga boundary dispute. So, kana nga petition dito gi-refer sa akong committee, ang Committee on Justice. Kay ang Committee on Justice mao may mo chair ana sa maong problema. So, ang akong mga membro, duha mi diha. Duha nga akong membro. Si board member Macarupon de Baraton ug si board member Alan Lim. Board member Bihab, no? Muna yung membro sa akong committee sa Committee on Justice and Human Rights. Now, nag-hearing me after we received the petition, no? Before we started the hearing, we required the respondent to file its answer. So, we gave the respondent 10 days to file its answer. Then after the respondent filed its answer, we tried our best not to settle the case amicably before we went through a formal hearing. So during pre-trial, we invited the parties to a conference in order to explore some possibilities to settle their dispute amicably. But despite our efforts, no, the parties failed to settle their differences amicably. So we had no other choice but to proceed with the trial. No? During trial, the petitioner, Balui, was given the opportunity to submit their evidence, witnesses, and the respondent also was given the opportunity to present its witnesses and evidence. Now, during after the presentation of parties' evidence, we decided to conduct an ocular inspection. So we went to the disputed area, and during that ocular inspection, we found out that the disputed area is part and parcel of the municipality of Balui. So after that ocular inspection, the Sangguniang Panlalawigan rendered judgment in favor of Balui because during our ocular inspection, plus the evidence, testimonial, and documentary submitted before the Sangguniang Panlalawigan, it was found out that indeed the disputed area is part of Balui. That is why the Sangguniang Panlalawigan rendered judgment in favor of Balui. No? But of course, the other party was not contented with our decision. So they appealed, no? The municipality of Pantauragat
appeal the decision of the Sangguniang Panlalawigan to the Regional Trial Court because Regional Trial Court has appellate jurisdiction over the decision rendered by the Sangguniang Panlalawigan insofar as boundary dispute is concerned. So, right now, the case is still pending appeal with the Regional Trial Court of Iligan City. Now, doon na po ay isa ka problema din nga gipasa sa Sangguniang Panlalawigan. Of course, mga administrative complaints against the mayor, and doon na po isa ka case nga gi-submit, gi-file sa Sangguniang Panlalawigan nga gi-refer sa Committee on Justice katong problema po sa Kapatagan. Dayon right now, doon na may gi-hearing karon ang Committee on Justice and Human Rights, doon na gi-hearing nga problema din sa atong lungsod sa Baroy, no? Doon ay administrative complaint gi-file ug mao na karon ang among hiringan karon sa Sangguniang Panlalawigan. Pero wala pa'y decision kay submit pa sila og ilang mga evidence karon dinhi sa among opisina sa Sangguniang Panlalawigan. So mao na ang achievement sa Committee on Justice chaired by yours truly. Thank you so much, Board Obial. Let's go to Board Member Taha. This is not in terms of mga committee, but this is a personal question. Why do you think Bongbong Marcos is a good president for you? I put myself as a voter citizen of the Republic of the Philippines. Everybody knows the legacy, why I choose to become a President Bongbong Marcos. Everybody knows the legacy of his father, late President Ferdinand Marcos. Nga katong panahon sa iyang papa, ang mga pamalitunon barato. Ang nadungog, wala ingon nga na nakaapas ko, but according to my parents, mga lolo, titos, titas, nga katong panahon ni Ferdinand Marcos, mga barato ang palitonon o ang iyang platform pod ni Bongbong Marcos, the recovery of our economy. Og dili pod siya tanan iyang platform nindot kaayo kay puros focus sa mga tao sa Pilipinas. Og si Bongbong Marcos, kung tanaw nato iyang platform, puros needed sa katawhan sa atong nasod. Og ikaduha, daghan kaayo nga mga kalaban ni Bongbong nga ilang daoton si Bongbong nakita nato sa Facebook, sa television, wa gi pakialam si Bongbong. Ang iyaha platform nga unsa pagbalik sa atong Pilipinas nga very global competitive country. Ug sa iyang slogan, kitang tanan atong nakita og nadungog pag siya ang nahalal bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, babangon muli ang bansang Pilipinas. Iyan po ang slogan ni Bongbong Marcos na kailangan suportahan nato si Bongbong Marcos na magiging Pangulo sa darating na halalan. Thank you so much, Board Taha. How about you, Board Obial? In your own opinion, this is a personal, like inyong unsa inyong mga point of view. Why would Bongbong be a good president in this Republic of the Philippines? Okay. Thank you very much, Ma'am Joanna. No?
Actually, kini nga tong 5 ka kandidato ron pagka-presidente, maayon sila tanan, no? They are all qualified to become President of the Republic of the Philippines. Pero I choose Bongbong Marcos as the number 1 contender and number 1 president because first of all nakita na ko sa iya nga siya lang ang makatabang sa mga problema nga giatubang karon sa atong mga katawhan sa nasod nga Pilipinon. Dayon sa atong probinsya, sa 5 ka kandidato nga midagan pagka-presidente, sa iya lang nako nakita ang dakong paglaom o pag-asa na makatabang sa mga katawhan din sa lalawigan sa Lanao del Norte. Nga naman, una, kung pananglit mo daw si President Marcos, siyempre, ang una gid niyang tabangan katong mga leaders sa probinsya nga suod nila o kailan niya daan. Sa akong nahibawan, ang atong provincial leaders, si Ma'am Angging, si Governor Angging, si Congressman Bobby Dimapuro, o si Congressman Kali Dimapuro, suod kayo sa pamilya Marcos. Ang pamilya Dimapuro o pamilya Marcos, suod na kayo daan. Mo na nga, tungod kay suod kayo sila daan, kung pananglit mo daw pagka-presidente si President Marcos, sayo na kayo pagduol sa atong provincial leaders, sa atong presidente. Kung mangayo tag proyekto o tabang sa atong presidente, sayo na kayo nato pagduol sa atong presidente. Kita mo yung number 1 priority sa atong presidente. Kay kaila, suod, o higala na daan ang pamilya Marcos o pamilya Dimapuro. Now, nakita po na ako kang President Bongbong Marcos, ang iyang track record, no? Nga mo dumala, mo govern, kay nahimo siyang governor sa Ilocos Norte. Nahimo po siyang senador sa atong nasod. So, sa iyahang record pagka gobernador sa lalawigan sa Ilocos Norte, nakita nato kung giunsan niya pag palambo ang probinsya sa lalawigan sa Ilocos Norte. Kana sa iyang TV ads, kanang ngalan na lang kanang renewable energy gani turbine niya, naman na siyang TV ads niya para kanako dako kayo ng tabang, no? Dako kayo ng achievement ni Bongbong Marcos sa probinsya sa Ilocos Norte. So kung iyan ang nahimo sa Ilocos Norte, walay dili imposible nga mahimo niya na sa tibok nasod nato. So ang problema nato sa kuryente mawala. O muubos ang atong bayronon sa kuryente. Kung iyan ang ma-implement sa tibok Pilipinas, kanang mangurakot para kanako dili na may tabo, no? Dagan man sila pasangil, wala man po'y puro raman pasangil. Wala pa may decision sa korte na convict ang mga Marcos
sa graft and corruption ug kanang pagpangawat no sa malversation of public funds. Wala may decision sa korte. So kanang mga allegation niya na allegation ra, wala proof. Di man nato pwedeng i-convict good ang isa ka tao based on allegations lamang, no? Kinahanglan mag-present sila ebidensya sa korte. Kay lahi man ang allegation, lahi po ang ebidensya. Ang korte dili man mo issue decision based on allegation lamang. Kana mga marites. Oo. Kinahanglan ang imong allegation must be supported by proof or evidence. Mo na yung kulang nila, no? Kanang mga gakusar kang Marcos nga kawatan, no? Tama naman sila sa accusation, walay prueba. So dili na nato dakong pagtagad kanang ilahang mga pagpandaot ni Bongbong Marcos. Dapat dito ta mag-focus sa iyang mga programa, sa iyang plataporma di gobyerno. Dito ta mag-focus kung sa iyang buhaton kung pananglit mo daog siya pagka-presidente. Dili ta maminaw ang mga istorya sa gawas, kaya dili na makatabang, no, kanatong mga Pilipino. Kung mupili ta og leader sa atong nasod, atong tanawon ang iyang mga plataporma di gobyerno. Dili na nato paminawon kanang mga allegations of the few, no? Kaya nakabalo man ta na kasagara kanang mga gaakusar karon kaniya, maupod ko na mga tawhana gaakusar sa iyang amahan sa una. So para kanako, no, kung dunay may pangkulang katong iyang amahan si President Marcos, dili pud buot ipasabot nga ang kakulangon, no, sa iyang amahan mo sab kakulangon sa anak, dili man pud na pwede na ingon anak. Pwede niya himuon nga ma-redeem niya ang mga Correct. sa iyang ma-redeem niya na ilahang sa iyang. Pero katong panahon ni President Marcos para kanako, dako kay sig nahimo, no? Dako kay sig nahimo sa atong nasod nga Pilipinas. Kung imong mahimduman, sa una bata pa man ko, gasugod na siya presidente. Ang atong nasod sa una, number 1 sa Asia, no? Number 1 sa Asia in terms of economy. Pero pagkawala ni Marcos, wala na, layo na kayo. Number last. Pilipinas. So diyan nato makita, no, nga si President Marcos sa una, dako ka siya achievement sa atong nasod. Dayon kanang iya mga nahimo karon nakita man nato. Kanang LRT, panahon man na niya. Kanang San Juanico Bridge, panahon man na niya. Kanang mga dagko nga hospital sa Manila, kanang PGH, panahon man na ni Marcos. Kanang mga airport nga dagko, no? Panahon po na ni Marcos. So kung atong balikan ang kasaysayan o history, atong makita na the best si President Marcos, no? Dako kay siya nahimo sa atong Pilipinas. Na dapat mahibawaan sa atong mga kabatanunan karon, which is they don't have an idea. Yes. Na kung saan mga kuan sa mga Marcoses before, okay, kung sa pamatila ko may edad atong nila or wala pa gani siguro sila. Di panganak. So, ang kuan na ba karon? Ang sigayaw karon kanira bang mga tao nga wala masito, wala pa na tao. yes. Atong panahon ni Marcos. Mo na nga, mostly sa mga nag-complain, mga bata pa, so they don't even really know what happened before. So mo to. Thank you so much, Board Obial. So to sum this interview, I would like to ask you both, what's your
message to the people and viewers, and also unsaon ninyo pagkuan sila nga to support the Team Quebranza Dimaporo party. So let's start with Board Taha. Minahal kong lumulupyo sa Junta Probinsya sa lalawigan sa Lanao del Norte. Dili kita mawalan og paglaom. Kini atong kasamtangan nga hinaharap ngayon na pandemya. God willing, kani nga sakit, COVID-19, makalingkawas rataan ni. Dili ta magpadaog kini nga pandemya. We fight the unseen enemy. Observe minimum standard healthy protocols like physical distancing, wearing mask, o Wala na ba ko nag-wear a mask, but disclaimer, we are all fully vaccinated and Okay. followed. Basta kanunay kita maminaw sa atong mga officials, labi na sa DOH, nga kini lumalabay rani nga sakit. Makaalingkawas rataan ni. Lesson ni, trials ni sa ato, asa kutob ang sincero nato sa Ginoong labaw makagagahom. Ug ikaduha, among gihangyo sa atong minahal sa katawhan sa lalawigan sa Lanao del Norte nga dili mo kinsa may wala pa mabakunahi, magpabaksin na mo. Magpabaksin na mo kay makatabang na sa inyong immune system, sa inyong pamilya, sa inyong mga amigo, silingan. Kay kani nga vaccine, dili makapatay, kung dili makatabang paglig-on sa atong kalawasan, sa atong immune system. Para kung naisakit, dili mo dulot sa inyong immune system, kay nanamang kay pangdepensa kay fully vaccinated ka. O magkooperar ta sa atong mahal na gobyerno sa Pilipinas, ilabi na gayud sa atong probinsya, sa atong mga lideres, nga mo-cooperate ta, nga kinahanglan mga igsuon, mga higala, nga magpabaksin ta kung kinsay wala pa'y baksin. O, maura to. Okay, thank you so much, Board Taha. Board Obial, unsa man atong message? Yes, ma'am. Akong message no, sa atong mga kaigsuunan, sa atong lalawigan sa Lanao del Norte, ato namang nasinati karon no, anong panahon na. Natay peace, natay development. Kining atong nasinati nga peace and development sa atong lalawigan sa Lanao del Norte, tungod ni sa pagpaningkamot sa mga lideres nato sa probinsya. Si Ma'am Angging, atong gobernador sa lalawigan sa Lanao del Norte, si Congressman Baguio Dimaporo, ang atong congressman sa 2nd District sa lalawigan sa Lanao del Norte, o si Congressman Khalid sa 1st District sa lalawigan sa Lanao del Norte. Tungod nining atong tulo ka mga lideres na achieve nato no ang atong gipangandoy nga peace, unity and development sa atong lalawigan sa Lanao del Norte. So kay ato maning na sinati karon tungod na sa leadership sa mga Dimapuro, atong ipadayon ang atong suporta sa atong lideres sa probinsya. Di nata mangita og lain nga lideres, no? Kay kung mangita pataglain, no? Basig mobalik na pod ang kasamok sa atong lalawigan. Mawala na pod ang unity sa Muslim ug Christians. Kung mawala ang unity, mawala ang peace,
wala na po development sa atong lalawigan sa Lanao del Norte. So kay nasinati naman nato ang peace, unity, and development sa atong lalawigan tungod na sa atong mga lideres, ang mga Dimapuro, no? Ato silang padayunan pagsuporta hangtod sa hangtod nga sila paghihapon ang magdumala sa atong lalawigan sa Lanao del Norte. Kay diha ra naman nato nakita sa ilahang leadership ang atong gipangandoy nga peace, unity, and development. Di nato ikalimod, no? Daghan na kayong mga development nga nahitabo dinhi sa atong lalawigan. Sa una, mag-shopping ta, maadto pa ta Cagayan de Oro, maadto pa ta Iligan, maadto pa ta Gusamis. Mamiliti pa ta dako kayo para makaabot ta sa mall. Pero karon, dool na kayo ang Gaisano. Ang Gaisano na midol nato, no? Dinhi sa atong lalawigan. Ano man? Kay peaceful naman kayo ang atong lalawigan. Nagka-unite na ang Muslim ug Christian. Gasugod na ug develop ang atong probinsya. So kay nakita nila nga maayo ang pagdumala sa atong probinsya, misulod na karon ang mga negosyante, no? Mga dagkong negosyante sa atong lalawigan. Gani karong umabot nga April, no? Murag mag-abre na pod ang Gaisano sa Kapatagan. Yes. So dayon napay umabot nga mga dagkong mall. Akong nahibawan. Napay Robinson Napay siguro. Robinson siguro, basig SM, mag-open po dire. So, and also imong bag-o nga hotel. Yes. Natay bagong hotel dia sa Baroy. Sa Baroy, ang Baroy Hotel. Katong mga tourist or mga turista nga gustong musuroy sa atong probinsya nga mangita og katulgan, natay bagong abre diha, no? Yes. Sa Baroy, kining Baroy Town Hotel. So, mao ni kini ang hinungdan, no? Kung ngano ako yung giauhag ng atong makatauhan sa lalawigan sa Lanao del Norte nga atong ipadayon ng atong suporta sa team kay Bransa Dimapuro. Kay diri ra nato makita kanila, no? Ang atong gipangandoy nga kauswagan, kalambuan ug unity, progress, and peace sa atong lalawigan sa Lanao del Norte. So katong mga gaduha-duha pa, no? Nga atong mga katawhan nga gaduha-duha pa sa pagsuporta sa team kay Bransa Dimapuro. Wad-a na ang inyong pagduha-duha kay nakita na nato, no? Nakita na nato ang pruiba. Subok na. Kita na nato ang pruiba sa atong lalawigan karon. Kung unsa na ang paglambo sa atong lalawigan sa Lanao del Norte tungod sa pagpalingkamot sa mga Dimapuro family, no? Mara naman. Okay, thank you so much Board Obial and Board Taha. Ug mao kadto ang atong nasayran nga mga impormasyon sa atong mga bisita karong adlaw. And I would like to special thanks to Blood Ray Coffee for the sponsor, and og mao kini daghang salamat sa inyong pag-uban kanako diri sa atong programa. Ako si Joanna Bacos, kini ang Kapihan sa Lanao del Norte.